kapatid, October 2 na. Kumusta kayong lahat? 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. It's 8:04 PM. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hello sa inyong lahat. Yung mga pauwi pa lang galing sa office. Hello. Oh, Monday na, may pasok na naman. Kumusta yung mga nag-OT dyan? Ay nako, yung mga OTY at yung mga nag-aabang ng coding, pwede na kayo umuwi kasi nga tapos na yung color coding ninyo. At sa mga iba naman dyan na nag-happy-happy, alam ko naman October na at medyo Oktoberfest ang nasa isip ninyo. Hinay-hinay ha mga kapatid ha. Drink moderately kasi baka mamaya masira ang baga ninyo, ang liver ninyo, yung mga atay. Oo. Siyempre yung mga kapatid natin, sana wala kayong bisyo ha. Alagaan ninyo yung mga kalusugan ninyo. Kundi, yari kayo niyan. No? Paano yan yung Christmas party nyo? Oh. Mga kapatid, ako po ang inyong naughty boy next door, Stanley Chi. At pansamantala, wala po si kapatid na Laila, nagpapahinga. At di ba, huwag kayong mag-alala, makakasama natin siya bukas. Welcome to Good Vibes! Live tayo sa Radyo 5, 92.3. True FM, dito tayo sa totoo. Lalo na sa Facebook natin, i-share nyo po ng i-share yan mga kapatid. At nang makita ng buong bayan at ng mga kaibigan ninyo, mga kaaway, kapitbahay, kaopisina, kahit yung mga boss ninyo, pwedeng-pwede. Ang ating hotlines po, 8631-5788 at 8631-6674. Pwede kayong tumawag sa amin at makipagkwentuhan sa amin. Good vibes lang talaga tayo. Chill lang. It's 84 days before Christmas. Oy, ihanda ninyo yung mga, ayan. Parang nagre-ready na kayo sa mga dance number ninyo sa Christmas party kasi nga, sayang ang cash prize. Mag-practice na kayo. Oh. Pero, bukod sa Christmas na inaabangan natin, sa tuwing sasapit ang Oktubre, bukod sa Halloween kayo baka mamaya mga piloso po kayo. May mga naririnig tayong Oktoberfest. Paano nga ba nagsisimula yung selebrasyon natin? Mamaya alamin natin dahil makasama natin ang mga bisita natin na si Miss Cherry Sakulo Henato, producer, event organizer at kung ano-ano pa. Si Tony Sindayan, beer brewery connoisseur. Pwede natin tanungin sa kanya yung mga iba't ibang klase ng beer. Ilang percent alcohol ba yan? Pero drink moderately ha. Di namin kayo ni-encourage sa makipag-inuman at maglasing ha. Di namin kayo sinasabihan na magwalwal. Bawal yun. Bawal yun. Bawal yan. Yan. Oh. Siyempre, para sa mga mahilig uminom, dapat may mga tugtugan rin, mga tugs-tugs. Makakausap natin si DJ Jennifer Lee. Yan. Para malaman natin, ano ba yung mga music na pang tugs-tugs, pang inuman, chill, di ba? Oh, baka mamaya yung iba diyan nagiinuman tapos biglang mga after 5 bottles sasabihin, "Pare, mahal ko kasi siya." Nagsabi na ng problema sa mga kaibigan. Sinabi yan na yung buong kwento kung bakit sila nakipag-break. Bola lang yan. Pathfinder Food Caterer and Entrepreneur Jonah Trinidad. By Hungry Boys Food. Yan yung mga kakausapin natin. So, yung mga may katanungan dyan tungkol sa beer, sa pulutan, sa music, naku, masayang kwentuhan to. At meron akong i-announce sa inyo, importante to. Nakamit ng Radyo 5 True FM ang parangal na Best Radio Station sa 11th Macatao Awards na ginawad ng People Management Association of the Philippines. So, congratulations sa atin dito sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Itong award na ito ay sinishare natin sa lahat ng mga kasama natin dito sa True FM. Lahat ng bumubuo ng True FM, from the host hanggang sa mga people behind the scenes. Para sa inyo to. At lalong-lalo na sa mga kapatid natin na nakikinig palagi rito at nakatutok sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Eto mga kapatid, totoo ang balita mga kapatid, ibang manood ng TV5 in HD. Dahil ang bawat galaw may kakaibang linaw. Lahat ng paborito ninyong programa ay mapapanood in high definition. Ramdam ang bawat drama at aksyon, kaya dito na kayo kapatid. Available na yan noong April 1 pa.
sa Channel 15 for Signal subscribers. Ano pang hinihintay ninyo? Ba't hindi pa kayo nakasignal? Nako, kaya malabo ang panonood nyo ng TV eh. Mag-signal na kayo para napapanood nyo ng malinaw yung EAT. Araw-araw, from Monday to Saturday. At syempre, tayo ay nasa nasa Channel 205 and Channel 305 sa Signal. Hindi mo man makita yung mga itsura namin, maririnig nyo ang aming mga tinig. Diba? Wow. Buong Pilipinas yan. Napapakinggan nyo ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Bira lang ako kumanta nung jingle na ganyan ha. Kasi nga di nga nag-uulan. Pero syempre, gusto ko lang sabihin kanina, yung biyahe ko papunta rito, medyo hindi naman ako masyadong na-traffic. Yung pa-southbound, yun ang medyo masikip, medyo mabagal ang pag-andar ng mga sasakyan. Yung papunta rito, saks lang. Buti nga hindi umulan, di ba? Ito, magandang balita, 19th Asian Games update tayo mga kapatid. Eto na. Noong Sabado, meron tayong first gold medal para sa Pilipinas. Nasungkit ni EJ Obenya ang unang ginto para sa Pilipinas sa men's pole vault sa 19th Asian Games at nagtala pa ito ng bagong record sa nasabing palaro na may 5.9 metro or meters. Tinalo ni Obenya ang mga atleta mula sa China at Saudi Arabia at dahil dito, nasa pang 18th na pwesto na ang Pilipinas. Kahapon, nasungkit naman ng cyclist na si Patrick Brencu ang bronze medal o pang-siyam na medalya ng Pilipinas sa kabila ng masamang pagbagsak sa unang bahagi ng karera. Ang boxer naman na si Yumir Marshall ay garantisado na may bronze medal matapos patumbahin ng kanyang Thai na kalaban kahapon na knockout ni Marshall si Wirapon Jongjoho sa ikalawang round ng kanilang laban. Makakaharap niya si Ahmad Gosun ng Syria sa Miyerkules, October 4. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay may isang ginto, isang pilak at 7 tansong medalya. Congratulations sa mga nanalo ng medalya sa SEA Games. Uy, EJ, congratulations. Sana ma-interview ka namin dito. Sa mga hindi nakakaalam, si EJ ay alumni ng Chiang Kai-shek College. So, Chinese yan eh. Totoo? Oo, meron siyang parang homecoming parang winelcome siya nung nagpunta ng Chiang Kai-shek. Bumalik siya noon eh. Ang 19th Asian Games ay hanggang October 8 na ginaganap ngayon sa Hangzhou, People's Republic of China. So good luck sa inyo mga kapatid ha. At sana makakuha pa tayo ng maraming medalya. Puro gold para masaya. At mga kapatid, meron tayong phone patch mula sa Pag-asa. Mamayang konti, meron tayong update kasi meron daw namumuong bagyo na si Jenny. Pero kumusta kayong lahat dyan? Ito yung mga nasa Facebook Uy, si Whale Ilagan nakikinig. Ito yung original na chinito eh. Whale, kala mo hindi ko alam ha. Nakita ko, pinost mo. Ikaw pala yung original na chinito na sinasabi ni Yeng. Kilala kong kaliskis mo, oy. Oo nga. Si Virgie Hava, si Renato, good evening. At si Maria Sander, David John, shoutout sa Tam Bikers. Uy, mga nagmomotor tsaka mga nagbibisikleta. Hello sa inyo ha. Ingat-ingat ha sa pagbabike o pagmomotor. Sana naka-helmet kayo. Si Alex Fuentes na nakatutok. Aaron Santos, positive na good vibes. Roanita Garote, Leo Havares. Good evening po sa inyong lahat. Si Ma'am Menchi ay nako. Whale, alam mo ba, kasama namin mamaya si DJ Jennifer Lee. Totoo? Paborito mo to. Nako. Kilala ko, kaliskis mo, Whale. Kumusta kayong lahat dyan, ha? Yung mga nanonood ngayon. At yung nanay ko nagpapabate. Hello, mother. Hello. Thank you. Si Jonah Trinidad, mamaya, tatanungin natin tungkol sa mga pulutan. So kayo, tatanungin ko kayo mga kapatid, mga ka-GB. Ano bang pinaparis ninyo pagka kayo nag-happy-happy? Anong pagkain ang hinahalo ninyo? Kasi hindi naman kasi ako umiinom puro kape ang iniinom ko, tsaka tsaa. Tubig, ganun, medyo bawal tayo sa tsaka hindi ko hilig yung umiinom kasi. Nag-iingat tayo sa health eh. Janine, hello. Olivia Makasait. Good evening sa iyo ha. Doon nangihinayang si Whale. Ito yung
si Whale Ilagan, connoisseur ng ng Viva Max. Kilala niya lahat ng mga artista doon. Editor natin yan dito sa sa TV5. So, happy listening sa inyo at yung mga nagmamaneho pa uwi, ingat-ingat po. Alam kong galing kayo sa weekend. So, ikwento nyo rin sa amin kung kumusta ang weekend ninyo, anong mga ginawa ninyo. Dahil ako yung Sabado, share ko lang nag-attend ako ng pet blessing at sinama ko na yung alaga kong aso na 12 years old. Kasi nga, ang tanda na niya, hindi pa nabibinyagan. Hindi pa siya nabibinyagan. At nagpa-injection na rin ng anti-rabies, may konting grooming. Yung 5-in-1, tsaka yung mga iba, naka-schedule na this week. Oh, good evening, Lenny Hungko and Alex Fuentes, yung mga ka-GV natin dito. Blessed evening. Si Fem Villanueva, good evening sa iyo So, kung okay na mga kapatid, yung natin, yung phone patch natin. Sabihan niyo ako para at least meron tayong updates from Pag-asa para sa bagyong Jenny. Ikwento nyo sa akin mga kapatid, anong pinapares niyo pagka kayo ay nag-happy-happy? Ang alam kong pinapares dyan, crispy pata. Yung mga bawal, lechon kawali. Puro pang high blood mga delikado, iinom kayo ng losartan yan tsaka ng mga atorvastatin. Alam mo, pag tumatanda kayo, yung mga living the life ninyo, pangalawang order ng chicharong bulaklak. Parang, wow, daredevil. Nung early 20s kayo, pupunta kayo ng Tagaytay ng biglaan. Wow! Ito na mga kapatid, ready na po ang ating update sa Typhoon Jenny. Nasa line 2 po si Sir Obet Badrina ng Pag-asa. Hello? Magandang gabi ho. Magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay at mga taga-pakinig natin. Huling namataan ang mata ng bagyong Jenny. Nasa may layo ho ito na 485 kilometro silangan ng Basco dito sa lalawigan ng Batanes. Siya ay nasa typhoon category at ang kanyang lakas ay nasa 155 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na sa 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa hilagang kanluran o northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. At sa ngayon nga ho, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan kasama Babuyan Islands, northern eastern portion ng Isabela, sa Apayao, northern east and central portion sa Ilocos Norte, northeastern portion ng Abra, at northern portion ng Kalinga. So basically ho, itong extreme northern Luzon at yung northern part ng or northern Luzon ho, ito yung nakararanas ho ng maaring makaranas sa mga pagbuso ng hangin dulot ng bagyong Jenny. Nakataas din ang ating gale warning. Partikular na nga ho, ang gale warning natin ay nakataas dito sa may Batanes at Cagayan kasama yung Babuyan Islands. Delikado hong maglayag yung mga maliliit pandalit maliliit na mga bangka dito sa bahagi ng Babuyan at Batanes area. Samantala malaking bahagi ho ng Luzon ay magiging maulap yung kalangitan bukas. Dulot ho yan ng trough o extension ng bagyong Jenny. Kasama na rin ho yung southwest muson o habagat. So malaking lugar po ng Luzon. Kasama rin ho dyan yung sa Mimaropa, Southern Luzon, ay magkakaroon ho tayo ng maulap na kalangitan. Magiging maulap din yung kalangitan sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula dulot ng hanging habagat. Sa lalabing bahagi ho ng ating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maring maranasan. Inaasahan ho natin na lalabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Jenny araw ho ng Huwebes. Ito ay posibleng maglandfall sa southern part ng Taiwan araw din ho ng Huwebes. At yan ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang gabi po. Obet, Stanley Chito, magtatanong lang ako Sige po. Eto ba may pag-asa pang lumakas? Inaasahan ho natin. Pero sa ngayon, posibleng hanggang typhoon category siya. Ibig sabihin, hindi ho siya lalampas ng 180 kilometers per hour. Base sa huling datos natin. Ang super typhoon ho kasi ay beyond 180 kilometers per hour. Sa ngayon, nasa 155 pa lamang siya. Oo. Nako, sana ipagdasal natin na humina na lang at hindi na, yung kumbaga mawala na lang, mag-evaporate na lang yung bagyong yan, no? Oo. At sana makapaghanda rin po yung mga kababayan natin lalo na dito sa may extreme northern Luzon. Oo, sa yung mga kababayan natin pag sinabing lumikas makinig po tayo. Sir Obet, maraming salamat. May mga gusto ba kayong batiin? Opo, salamat po sa pag-nais ko po sanang batiin yung aming chief weather forecaster, si Sir Robert Sawi na nagse-celebrate ng kanyang kaarawan today. Happy retirement din po kasi nag-retire na rin siya. So siya po ang
pinaka-head ho ng mga weather forecasters ng Pag-asa. Happy birthday po, Sir Robert. Sir Obet, maraming salamat, ha. Salamat po. Oo. At sana huwag kayong magsawa sa pagbigay ng update sa amin. Yun. Mga kapatid, yan po si Sir Obet Badrina ng Pag-asa Weather. Nagbigay po siya ng update para sa bagyong Jenny at sana mga kapatid, sumunod po tayo pagka sinabing lumikas, lumikas po tayo at maghanda na po tayo, mag-charge na po kayo ng mga emergency light, yung mga cellphones ninyo, yung mga meron kayo dapat go bag. Kasi pagka yung mga may ganyan, sakuna, yung mga bagyo, may lindol or what, dapat meron kayong emergency bag na makukuha na nandyan na lahat ng mga kailangan ninyo. At yung cash, dapat meron kayong Oktoberfest at yung mga sinasabi nilang happy-happy na ganyan. Pero kailangan responsible drinking tayo. Yung mga beer festival na yan, yung mga Oktoberfest na yan, para at bigyan din tayo ng explanation. Bakit ba may mga Oktoberfest na ito at bakit sineselebrate ito, Miss Cherry? Of course, Stanley. This is the time of the year wherein October, ito ang highlight sa taon ng month of October. So, tonight, ang maganda dito, i-share natin sa mga viewers natin. Basic 101 lang tayo, di ba? Kasi hindi naman lahat na umiinom, alright? Oo nga So, tulad ikaw, sabi mo nga kanina, gusto mo yung event na Oktoberfest, but in reality, hindi ka naman umiinom talaga. Hindi ka appreciative of beer. But more than that, more than just beers, ang Oktoberfest kasi, it's not just a celebration here in the Philippines, as of course, Sa ibang bansa sa ibang nagsimula bansa ito talaga no? yan, Oo. diba? So, we have guests for tonight na in-invite natin para sila yung mga elements kung bakit nagiging mas exciting ang Oktoberfest sa isa, na bakit siya nilulook forward to, ano ba yung mga ganap, ano ba yung... Pag pumunta ka na Oktoberfest, hindi naman inuman yan na walwalan eh. Ano diba? yan? Inuman na ano? Of course. When you say Oktoberfest, generic yung name na yan. Here in the Philippines, naka-copyright siya by a specific brand. Pero yung term na yan, pwede yan maging concert, pwede yan a festival of appreciation of beers and food. Gathering siya. Social siya. Okay? Social siya. So, ngayon, pag-uusapan natin mga iba-ibang paraan kung paano sineselebrate si Oktoberfest dito sa atin. Diba? Bakit ba nagkaroon ng Oktoberfest sa ibang bansa? Ano bang origin nito? Paano nagsimula yan? Ang taon, I will leave that to the person who we invited. Wala na silang sasabihin if I do all the talking here, Stanley. Okay, so, siguro mas maganda if yung person na pag-uusapan natin later, intro muna natin, diba? Sige. Pero, ikaw ba, Miss Cherry, lagi ka nag-o-organize sa mga ganyang events. Yung mga iniinom nilang mga beer, draft beer, kung ano-ano, may mga percentage ng alcohol niya, may difference yan, no? Kung Of course, depende yeah. sa tama, gano'n. Okay, so, excited ka masyado sa information about beers, ah? Oo, hindi. Kasi gusto ko lang malaman. Ano ba yung difference? May mga mapait, may mga matamis, di ba? Yeah. Oo. Yung guest natin later, he's Oo. a beer connoisseur. But ang mga topic na i-discuss niya later, Stanley, is of course, we call that ABV. Familiar kayo sa abbreviation na yan, di ba? Alcohol by volume. So, nasa mga nakikita beer mo yan yan. sa Nandun mga yan. beer, di ba? Oo. Yung percentage na number, yung value of alcohol that they consume when they are drinking a 330 ml of serving of beers. Okay. Medyo ganyan kalaki, no? It can Oo. go as low as probably. Depende yan dun sa nag-create ng beer. It can be like 3% up to like, paminsan, 9%. Ganyan. Tapos, hindi kasi yun ang exciting part eh. But for starters, yun ang una lang tinitignan. Nakakalasing ba yan? Diba? Diba? Parang, pag pinag-uusapan kasi inuman ng unang thinking ng tao, kailangan malasing ako? It's not always supposed to be your first consideration when you're drinking beer. Okay. So, yan. Pagdating niya later, we will introduce him. He will explain beer types, beer alcohol by volume, tsaka ano yung mga taste, flavors na ina-expect, tsaka yung availability of what type of beers here in our country. So, there Sige. are local, imported, craft, etc., etc. Yan. May tatanong ako Go. Kasi 'di ba, marami tayong nakikitang iba't ibang klase ng beer. Yeah. Sa grocery. Yes. Hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan. Okay. Initials lang ha, initials lang. Initials, sige. So, pagka tinanong ko sa itong initial na ito, or bibigyan kita ng mga clue, Okay. magbigay ka ng karakteristik tungkol sa inumin na ito. Pwede ba 'yon? Pwede.
pwede. yun Try na lang, natin. At sa Try mga natin. nanonood sa atin, yung mga nakatutok sa Facebook, alam ko marami kayo ngayon kung alam nyo yung brand or yung mga karakteristik ng ano na to, i-type ninyo para mabasa namin. Nakakakaba On naman yan. air, Baka mali yung characteristic. Hindi, mga Sabi ko. ay nako. Paborito to Okay. ng mga ng mga ka-GB natin. Sige, go. Halimbawa, itong pulang kabayo. Oh, okay. Ayan, oh. Oh, initials? Hindi, Ano? ano na yun? Yun na yun. Ah, Pulang kabayo, yung okay, pulang RH, kabayo. di ba? Anong characteristics Oh, na yan, Yung- kasi, di ba? dati natikman ko yung pulang kabayo. Alam ko yun, parang ginoke mo na yan. Or may Parang sabi ano siya nag-joke mo niya. Para siyang, parang walang lasa na mapait lang ng konti. Tapos magugulat ka, inom ka ng inom. Yeah. Tapos after mga 2-3 bottles, Susuka ka ano na. ka na, di mo na kaya. Bakit ganon? Gaano ba kalakas yung tama nun? Bakit malakas ang Oo. tama? Mataas ang alcohol, mataas ang ABV niya. Actually, strong beer siya. Diba? So, siguro, when you say strong, it is by definition strong na nakakalasing. Okay? Pero by definition of strong as in taste, that is not a strong beer for some beer types. Kasi stout, that's the black beer. Yung mga beer na nakikita mo lasang kape na, ganyan. Yung Lasang kape? Oh, kasi when you ask people who starts to drink it for the first time, they would associate the taste like very licorice na coffee liquor ang taste niya. So, matapang yan compared dun sa dinidescribe mo na kabayo na Di ba yung pulang kabayo, di ba? Tagalogin na lang nila. Bakit merong yung mga beer na dinadala dito, tapos biglang nawawala yung brand, pero sikat sa ibang bansa. Ano ba yung Wow! taste ng ano? Ano ba It's yung not taste about ng the taste, ng I guess. Pinoy sa pagdating sa alak? Kasi kunyari, Yes? What, we mean preference by yung preference taste? natin, oo. Or this is, don't quote me on this, This is Oo. just my observation. oo, Okay? yan, bilang ikaw event organizer ng mga beer festival. Well, you know, beer oo. festivals, we are always welcome. Alam mo kasi, kapag meron kang specific preference of beer, siguro, you have your loyalty to that brand na. Whether, kahit saang parte ka ng mundo mag-travel, when you start ordering beer, hahanapin mo yan eh. Oo. Diba? Pero kung, like, as activities such as Oktoberfest, opportunity yan sa mga drinkers and non-drinkers to attend such event kasi hindi lang sa nakakapag-social sila of drinking, it is also very knowledgeable because may mga bagay-bagay silang natututunan when they attend such activity or such event. Tulad na lang nung tinatanong mo sa akin, ano ba ang reason bakit ang tao gusto niya yung mga ganitong klaseng beer o bakit may mga beer na nawawala sa specific region, 'di ba? Yung ganyan topic, I think that's more of like a commercial concern because a beer can only be present, especially imported beers, it can only be present in a specific country or region if there is an importer. So if may demand ang beer na yan, internationally, the brand is popular, of course, more often than not, pumapasok siya sa country kung saan hindi naman siya binibenta as a parang distributor Oo. officially. Yung iba, ang nangyayari, hindi import nila as small quantity. Meron akong nakitang brand ha. 'Di ba meron tayo dito pulang kabayo. Sa ibang bansa sikat yung tigre. Yeah, that's sikat also, 'yun. yeah, Pero oo. dito medyo mahina siya. Kasi, Oo. yung tigre na sinasabi mo, doon kasi siya sikat sa country na yon, which that Kapitbahay lang specific natin country, yun eh, yeah, oo. which that specific country kasi is one of the highest country who consumes beer. And they are the producer of that beer that you're referring to. Oo. Alam mo, malaking factor din yung yung market share of what type of drinkers there are in a specific country. Filipinos, for example, you travel in Europe, ang consumption of alcohol doon, maybe wine. Right? So, yung mga ganon. pa-wine-wine, no, Oo, medyo- sa Pilipinas, we're a Oo. hot country. I don't think wine is as popular as beer. Diba? Tsaka medyo pricey. And we don't make wines here. Meron na lately, diba? May mga locally made wines here. Pero beer sa atin, may pagka-monopolize kasi by one Hindi, kasi brand. meron namang mga iba-ibang brands, no? Pero sumikat lang talaga yung isang brand na yun. Yeah. Di ba? Pero ano ba ugali ng Pinoy pagka sa observation mo, hindi tayo pwede mag-generalize, no? Hindi natin nilalahat. Ano ba ugali ng Pinoy pag umiinom ng beer? Kasi yung mga nakikita Kumukulit? natin. Kumukulit. Oh.
Hindi ko kasi ikaw matanong kung ano nangyayari sa'yo kasi Ha? baka first sip mo Hindi, pa yung lang, totoo, hindi mo na na-appreciate. Pagka nakainom ako, inaantok ako. Nahihilo ako, tapos hindi ko na You know, tumutuloy. alam mo sa mga, okay, inaantok I'm not ako. giving this Ganon. tip to those who don't drink, but Oo. for you to avoid being sleepy, Oo. okay, when you start drinking, why don't you drink coffee before you drink? Delikado yun ah. I mean, Di ba delikado yun? I don't know, by practice that's what I do. I drink coffee first before I start drinking. Okay. Kasi at least your senses are very are sharp. Parang diba? kumbaga hyper ka na, Sharp tapos yung ano. senses mo. I mean, for a lady. I mean, sa mga nakikinig sa atin dyan na girls who are drinking, di ba? Hindi namin ini-encourage na uminom kayo ng alak or beer ha, mga kapatid ha. Alagaan ninyo ang inyong mga liver ha. Oo. Moderate drinking. When you're, Parang when you're ano drinking lang. moderately. Kung pwede, half bottle lang. Yung kalahati, pamigay nyo na sa iba. Ganon. I thought you said half case lang. Yung Hindi, kalahating half bottle case you lang. give it to others. Kasi ano Yeah. yung mga tumatawag dito sa show, nagtatanong kung ilang gaano karaming Ano ba dapat? That's a very good... beer. Actually, I thought of that before. When you say social drinking, what is really the quantity when you refer Kasi as mamaya social sabihin- drinking? Sabihin, 2 bottles na lang. Tapos biglang hanggang sa naka-isang cases Ilang na, beses ko kalahating na case narinig na, yung di ba? 2 bottles na yan. Oo. Hello to my friend June Diagono who always says 2 bottles, Oo. pero it ended up like so many bottles. Oh, sa mga kapatid natin dyan, alagaan ninyo ang inyong mga liver ha. Sabi nga ni Doc Dex, kalahating bote lang, pwede na. Oo. Yung mga callers natin, tinatanong, hanggang ilan ba ang pwedeng inumin? Alam nyo, okay lang yan. Siguro, eto sa akin lang personal pagka may okasyon lang, kunyari, Christmas, birthday mo, ganyan. Pero pagka, mga once or twice a year ka na lang uminom ng konti. First, that is very, very social. Very pero selective yung wag naman yung pagka-social. kasi baka mamaya sabihin, may party sa opisina, tapos every month meron, di naging kayo, naging alcoholic na. Di ba? Wait, mga kapatid, meron tayong commercial, di ba? 8:31 na po, yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa pagbabalik po natin, bukod kay Miss Cherry, mga kausap rin natin si DJ Jennifer Lee para sa mga tugtugan pagka kayo ay nag-happy-happy. So, dyan lang kayo mga kapatid, magbabalik ang Good Vibes. Dito tayo sa totoo.